sa Ortigas. Ay sa driver na walang umano ng preno ang jeep kaya't nagpasa siyang ibangga na lang ito sa puno. Darito ang report ni Katrina Son. Sa video na ito, kuhang-kuha ang pag-rescue sa mga pasahero na nasugatan sa pagkakabangga ng pampasaherong jeep sa isang puno ng akasya sa kanto ng Ortigas Avenue at C5 bandang alas 10 kagabi. 14 na pasahero ang nasugatan sa insidente. Walang po ng preno, sir. Yung pagbaba po doon sa IPI, kaysa naman yung nakita ko yung stoplight, naka-stop na. Pag-brake ko po, wala po. Kaya doon ko na lang sa gilid, sa may puno, kaysa nadadamay po ako ng sasakyan. Kwento naman ng isang saksi. Mabilis siya magpandar Tapos pagdating dyan, sa may intersection na yan, may dalawang kotse siyang iniwasan. Tapos, nakita ko, wala na siyang no choice na siya Ang daan niya, ito na lang Kaya binangga na niya dyan. Ang isa sa mga pasahero na si Joshua Santiago, itinuturo rin ang driver na siyang may sala. Dapat doon talaga maral lang talaga ang takbuhan. Lalo na naulan. Kasalanan talaga ng driver yan. Itinakbo sa Medical City ang mga sugatang pasahero. Pinagtakbo po natin yung dalawang ambulance ng Barangay San Antonio Rescue at nakita nyo sa scene, pagdating sa scene at MCI po nangyari, mass casualty incident. Tulong-tulong po kami ng mga Pasig Rescue, Ugong Rescue at iba pang mga rescuer nasa area. Ayon sa mga investigador, bagaman di kasalanan ng driver na nawala ng preno ang sasakyan, mahaharap pa rin sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries ang jeepney driver. Bago tayo lumabas, check-in muna natin yung sasakyan kung may preno, kung yung pag-maintain ba nung mga basic na pangangailangan ng jeep nagagawa natin. Para sa unang balita, Katrina Son reporting. Talagang unstoppable na ang bagong NBA sensation na si Jeremy Lin matapos muling pangunahan ang kanyang koponan na New York Knicks sa kanilang ika-7 sunod na panalo. Nitong Miyerkules, tinalo ng Knicks ang Sacramento Kings sa score na 185. Sa larong ito, galing naman sa pagpapasa bilang point guard ang ipinakita ni Jeremy matapos makapagtala ng kanyang career high na 13 assists. Dahil sa patuloy na kasikatan ni Lin, biglang lumakas ang benta ng kanyang jersey sa mga tindahan sa New York. Pati bentahan ng tiket para sa mga laro ng New York Knicks, doble raw ang itinaas simula nang magsunod-sunod ang panalo ng koponan. Ilang programa at personalidad ng GMA Network wagi sa 8th USTV Students' Choice Awards. Kilalanin ang mga kapuso nating binigyang parangal sa report ni Victoria Tulad. Promoting positive values in pop culture on television, ang temang gumabay sa pagpili ng mga estudyante ng UST para sa 8th USTV Awards. Tinanggap ng 24 oras ang Students' Choice of Local News and Current Affairs Program, habang Eyewitness ang Students' Choice of Documentary Program. Students' Choice of Public Service Program naman ang wish ko lang ng ating saksing si Vicky Morales. Si GMA Vice President for News Programs Jessica Soho ang napiling Students' Choice of Female News and Current Affairs host. Habang ang show niyang Kapuso Mo Jessica Soho ang Students' Choice of Magazine Program. Sa entertainment, napili ang Eat Bulaga bilang Students' Choice of Variety Show. Ang Pepito Manalo ang Students' Choice of Sitcom at Bubble Gang ang Students' Choice of Gag Show. Ang telebisyon ay isang napakahalagang medium sa ating mga estudyante. Sila ay hindi lang nakakakuha ng mga impormasyon, kundi makakakuha rin sila ng mga values. Yung award na to kasi galing sa mga kabataan, kaya syempre nakakatuwa dahil yun naman talagang eyewitness, sinisikap namin na laging makabuluhan yung documentary namin dahil alam namin na pinapanood ng mga kabataan. Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting. May mga isuchika pa ako mamaya, kaya dyan lang kayo. Rhea? Salamat, Luan. Painting ng ilang Bible characters, pati na rin portrait ng ilang GMA personalities. Tampok sa isang exhibit sa Mandaluyong. At National Catholic Student Leaders Summit, isinagawa sa isang universidad sa Pampanga. Narito ang report. Examination of concept. Okay. Daan-daang estudyante sa high school at kolehiyo ang dumalo sa National Catholic Student Leaders Summit sa Angeles University Foundation sa Pampanga. Layo ng 3 araw na summit na ihandang mga kabataan,
bilang mga epektibong katolikong leader at lingkod ng lipunan. Bago ang seminar, nanguna sa misa si Reverend Father Jerry Orbos. Dinaluhan ng ilang personalidad ang pagbubukas ng exhibit ni Dr. Amelia Medina Davis na pinamagatang Beauty as I See It sa isang mall sa Mandaluyong. Present sa art exhibit sina Tourism Secretary Ramon Jimenez, dating Tourism Secretary Alberto Lim, dating GMA CEO Menardo Jimenez at sina GMA Chairman and CEO Attorney Felipe Elgozon at may bahay niyang si Teresa. Well, ako talagang nagulat na ito palang pinsan ko mahusay mag-paint at magaganda yung kanyang mga na-paint dito. Tampok sa exhibit ang mga painting ng ilang tauhan sa Biblia at mga portrait ng ilang personalidad, gaya ni GMA Films President Annette Gozon Abrugar, GMA Vice President for News Programs Jessica Soho, Ginang Flor Gozon Tariela at pambansang kamao Manny Pacquiao. I want more Filipinos to read the Bible. Closer relationship probably with Jesus. Ang kikitain ng exhibit ay mapupunta sa Shepherd of the Hills Children's Foundation. Para sa unang balita, Trisha Zafra reporting. At ang hirit namin mamaya ng arestong ininalang hold-upper sa Quezon City nakatikim ng Double B, Bugbog Bayan. 6 na lalaking sangkot umano sa serye ng nakawan, arestado sa Lucena City. Abangan nga natin iba pa sa unang balita mamaya. Fun Friday po tayo. Kaya ngayong umaga, magiging special din ang ating iluluto para maging special naman ang inyong weekend bonding sa inyong mga pamilya. At ang ating iluluto ngayon ay ang tinatawag na special nilagang baka o lauya na nagmula sa mga Ilocano. At makakasama natin para magturo sa atin si Ms. Nancy Reyes Lumen, host ng Pinoy Foodies sa GMA News TV. Good morning, hello, Ms. Susan. Ito na, kumukulo pa. Kumukulo na. Yan, mainit na mainit. Tama-tama. Medyo kulimlim yung panahon ngayon dito, ha? So, ano naman yung iluluto natin ay special nilagang baka. Ano naman ang pagkakaiba nito doon sa ordinaryong nilagang baka? Extra rice. Extra rice? Wala pa. Wala pa extra rice. Ang lauya kasi, actually, Cavite, sa mga Spanish-influenced provinces. Kaya, lauya. Lauya. So, ito, ang ibig sabihin... Ayan na ho, yan. Ayan na yan. Talaga. May mga nadagdag na ingredients aside from doon sa mga alam natin dati na pangkaraniwang sangkap na pechay, repolyo, patatas, paminta. Or pwedeng may saging o pwedeng may mais. Pero yan, may dinagdagan pa ng kalabasa, kamote, talong. Oo nga, may nakita ako. Meron ka pang... Saba, okay. Hindi lang yun. Okay. Ang ginagawa pa nila, may dagdag pa silang sausawan. Pag na-mash mo na yung kalabasa, kamote, talong, tapos lalagyan mo ng konting suka. Okay, yun yung sausawan. Yan ang sausawan. Instead of patis. Meron na rin. Meron na rin. Alam nyo naman ng mga Pilipino, mahilig sa mga kung ano-anong dinadagdag. So ito, yung gagawin dito, papalambutin mo yung parte ng baka. Ano parte ng baka, Miss Nancy? Pwedeng bias. Bias? Pwedeng yung shank. Pwedeng yung kamto. Okay, Yan. So, yung bias yung dito, yung sa legs. Okay, so palalambutin mo siya. Ilalaga mo. Pero yung iba, ang ginagawa kasi nila, minamadali nila. Inuuna nila yung, kumukulo na yung tubig, lalagay nila yung baka. Hindi ho ganon. Dapat yung sabay. Cold start, ang tawag doon. Para yung atas talagang lumas. Malamig pa yung tubig, lalagay, at saka mo isasabay. Okay, Yan. Ang importante is makakakuha kayo ng broth na ganito. Very clear. Yeah, pakita natin. Yeah, Ganyan clear. Pag beef at saka chicken, clear. Pag pork ang nilagay nyo, nagiging cloudy white. Kasi kanya-kanya composition ng protein. Gaano mo katagal sa palalambutan? Ito siguro slow cook yan eh. Depende. Pag kulo, bawasan. Siguro mga 1 oras. So, paano mo sa pulang hirap isyong totoo